Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Muling nanawagan ang Malacanang sa mga lokal na kandidato na tumulong na gawing mapayapa at maayos ang panahon ng kampanya ngayong 2025 midterm elections. Sinabi ito ng palasyo sa gitna ng paghahanda para sa simula ng campaign period ng mga lokal na kandidato sa Marso 28. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, umaasa ang palasyo na magiging tahimik ang halalan ngayong taon kasunod ng pagkonti ng mga lugar na nakakaranas ng bantang may kinalaman sa eleksyon. Kaya naman hinihimok anya ng palasyo ang mga lokal na kandidato na maging kalmado at huwag pagmulan ng kaguluhan. Sa ulat ng Commission on Elections, ang bilang ng mga bayang nasa red category o nakakaranas ng seryosong banta ng election-related violence ay bumaba sa 36 mula sa dating 38. 30 sa mga lugar na ito ay nasa Bangsamoro Region, 2 sa Negros Island Region at tig-isa sa Northern Mindanao, Eastern Visayas, Bicol Region at Cagayan Valley. Ikinatuwa ng Malacanang ang resulta ng bagong Social Weather Station Survey na nagsabing malaking bahagi ng mga Pilipino ang gustong panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay kaugnay ng kanyang war on drugs. Sa naturang survey, 51% ng mga Pinoy ang nagsabing dapat managot si Duterte sa mga pagpatay na may kinalaman sa kampanya ng kanyang administrasyon kontra iligal na droga. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, natutuwa ang palasyo na maraming Pinoy ang naniniwala sa aksyon ng pamahalaan patungkol sa issue. Gayunpaman, tanggap niya ng palasyo na may mga Pilipinong kulang ang kaalaman kaugnay ng mga issue kay Duterte at ang pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. Tiniyak ni Castro na pursigido ang Administrasyong Marcos na labanan ang pagkalat ng maling impormasyon, lalo na sa social media. Kaugnay nito, iginiit ng Malacanang na hindi nito hahayaang makapagtago at makaiwas sa pagkakaaresto si Senador Ronald Bato de la Rosa, lalo na't idinidiin siya sa war on drugs ni Duterte. Ayon kay Castro, nakakabigla para sa isang dating hepe ng pulis na sabing magtatago siya at iiwasang maaresto, lalo't masamang ehemplo ito sa ibang Pinoy. Sinabi niya makikipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa Interpol sa oras na lumabas ang arrest warrant laban kay De La Rosa. Batay niya ito sa Republic Act No. 9851 na nagsasabing maaaring iharap ang sinumang akusadong suspect sa Pilipinas sa isang international court batay sa mga batas at kasunduan ng extradition. Binigyang diin ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO ang kahalagahan ng mga nakumpletong infrastruktura para sa pagtataguyod ng proseso ng kapayapaan. Sinabi ito ni OPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr. sa ginawang turnover ng mga road projects sa Agusan del Norte sa ilalim ng Pamana o Payapa at Masaganang Pamayanan Program ng ahensya. Ayon kay Galvez, ang mga kalsadang ito ay kumakatawan sa misyon ng gobyerno na magtayo ng mga tulay tungo sa pag-asa at oportunidad para sa lahat. Sa pamamagitan niya ng pamana, mailalapit ang mga serbisyo ng gobyerno hanggang sa pinakaliblib na komunidad ng bansa para maihatid ang kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon. Kabilang sa mga proyektong pinondohan ng pamana ang mahaba Belwang Farm to Market Road, Balang-Balang Road at kaunlaran na Masundong Sumobay Road. Sinabi ni Galvez na makakatulong ang mga road projects na ito na palaguin ang ekonomiya ng Agusan del Norte bilang simbolo ng kapayapaan, pagsulong at katatagan ng lugar. Sa ilalim niya ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., titiyakin ng gobyerno na natutupad nito ang mga kasunduang pangkapayapaan ng gobyerno sa pamamagitan ng mga hakbang na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Nanawagan ng Department of Health na bigyang pansin ang road safety bilang isang mahalagang isyung pangkalusugan. Sa ginanap na 2025 Philippine Road Safety Summit sa Quezon City noong Miyerkules, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na prioridad ng ahensya ang kaligtasan sa kalsada. Nanawagan si Herbosa sa lahat na tumulong na gawing ligtas ang mga kalsada lalo na para sa mga bata tungo sa ikauunlad ng ekonomiya at mga pamayanan. Ayon kay Herbosa, tumaas na mahigit 25% ang bilang ng mga banggaan sa kalsada sa nakalipas na 10 taon. Noong 2022, mahigit 12,000 kaso ng banggaan sa kalsada ang nauwi sa pagkamatay. Sa naitalang 276,000 kaso na may nasaktan, nasa 25,000 ang lasing o nakainom.
Kaya naman nakikipagtulungan ang DOH sa mga lokal na pamahalaan, ahensya at sibikong grupo para magtatag ng mga polisiya para sa road safety at gawing handa ang otoridad sa pagtugon sa mga sakuna sa kalsada. Sa balitang business, lumago ng 8.7% sa 1.94 trillion pesos ang creative economy noong nakaraang taon mula sa 1.78 trillion pesos noong 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa paunang datos na inilabas noong Huwebes ay tinatayang 7.3% ng gross domestic product noong 2024 ay mula sa creative industry. Tumaas sa 7.51 million ang employment ng creative economy noong 2024 mula sa 7.23 million noong 2023. Sinabi ng PSA na umabot sa 15.4% noong 2024 ang kontribusyon ng creative industry sa kabuuang bilang ng employment. Isinusulong naman ng pamahalaan ang pagpapalaganap at pagpapaunlad ng creative economy ng bansa sa ilalim ng Republic Act No. 11904. Sa mga dadaan naman sa North Luzon Expressway, asahan na ang mabigat na daloy ng trapiko dahil sa pagkasira ng Marilao Interchange Bridge. Napinsala ang tulay na bumangga ang isang 18-wheeler truck na lumampas sa vertical clearance. Sa payag ng NLEX Corporation, 2 girder ang napinsala at kinakailangang palitan. Kaya naman pansamantalang isasara muna ang middle lane sa northbound direction sa loob ng 2 linggo. Makakaraan ang mga motoristang manggagaling sa EDSA papuntang Bulacan sa Karuhatan o Paso de Blas northbound exit. Samantala, ang mga motoristang galing sa Bulacan o Pampanga papuntang Manila ay maaaring mag-exit sa Bukawe southbound o Ciudad de Victoria southbound. Samantala, bubuksan ng Australian home and lifestyle brand na Angko ang pangatlo at pinakamalaki nilang branch sa Pilipinas sa Trinoma sa Quezon City ngayong Hulyo. Ayon kay Global Chief Executive Officer Arjun Puri, natural na hakbang para sa Angko na magbukas sa isang malaking mall tulad ng Trinoma dahil gusto nilang maipakilala sa mas maraming Pilipino ang kanilang brand. Alok nila ang pang-international standard na gamit pambahay, pampaganda, laruan at iba pa sa halagang abot kaya ng mga Pinoy. Binuksan ang unang store sa Pilipinas sa Glorieta 2 sa Makati noong 2024 at ang pangalawang store ay magbubukas ngayong Mayo. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Pinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood naman ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA Headlines na natin ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.